Minsan talaga, mahirap maunawaan ang mga puso natin. May bulong na dapat nga bang sundin? O hahayaan mo na lang na tangayin ang simoy ng hangin? Ang nararamdamang tila ba biro ng tadhanang hindi mo maamin? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Mahal ko si Damian. Mabait kasi siya sa akin. Kaya nga, gusto ko na lagi siya nakikita. Tapos, gusto ko na lagi siyang makasama. Sa mabilis na paglipas ng mga araw, hindi ko na napansin na masyado nang naging malapit ng puso ko kay Damian. Masaya akong nakikita siya palagi at nagbibigay ngiti ito sa puso ko sa bawat sandali. Subalit isang araw, naging kakaiba si Damian. Hindi ko maunawaan ang mga kilos niya at tila ba may kalungkutan sa kanyang mga mata. Sagani, andyan na yung nanay mo. Bukas ulit ha. Makita tayo. Ako na lang ang pupunta sa inyo. Sige, Damian. Hintayin kita bukas. Paalam sa'yo. Kaya ito, bago ako tuluyang umalis, niyakap ko muna si Damian ng napakahigpit. At eto, tumakbo na ako patungo kay nanay na naghihintay sa labas. Nanay, ako na ang magdadala niyang basket mo. Sige anak, tara na. Umuwi na tayo at baka abutin pa tayo ng dilim. Sige po, nanay. Kaya eto, kakaway sana ako kay Damian. Kaya lang, di siya nakadungo sa bintana ngayon. Naninibago tuloy ako kasi tuwing hapon kapag uuwi na ako, lagi siyang kumakaway sa akin doon sa may bintana ng malaking bahay nila. Parang kakaiba talaga si Damian ngayon. Kaya ito, umuwi na kami ni nanay. At nung makarating kami sa bahay, nagluto na ako kaagad ng kanin. At si nanay naman, nililinisan na yung paborito kong ulam. Di talaga ako nagsasawa sa dalagang bukid, lalo na yung prito. Kaya ito, mula sa liwanag ng gasera na nasa gitna ng lamesa, nakikipagkwentuhan lang ako kay nanay. Masaya ako na nakikitang ngumingiti na ulit si nanay kasi matagal na panahon din siyang laging lumuluha. Buti ngayon at lagi na siya nakangiti. Nanay, paglabas ng kapatid ko, anong ipapangalan mo? Hindi ko pa alam anak. Pag-iisipan ko pa. Nanay, sana lalaki. Tapos lagi kaming pupunta sa sementeryo at isasama ko siya lagi sa libingan ni tatay. Anak, sana maging kasing bait mo ang magiging kapatid mo. Oo naman nanay. Ako nang bahala sa kapatid ko na yan. Kaya lang, bakit ang tagal niyang lumabas? Anak, huwag kang mainip. Lalabas din tong kapatid mo. O siya, tara na kumain at matulog na tayo. Kaya eto,
Naganda na ng pagkain si nanay. Kumain na kami sa liwanag ng gasera na nasa aming harapan. At matapos makakain, eto, nahiga na kami ni nanay. Nakayakap nga lang ako sa kanya. Kaso, ang laki ng tiyan ni nanay. Di ko siya mayakap ng maayos. Kailan kaya lalabas ang kapatid ko? Sana lumabas na siya kasi sabik na ako na yakapin din siya. At ako ang mag-aalaga sa kanya. Makatulog na nga. Kasi bukas, dito kami maglalaro ni Damian. Siguro, manghuhuli kami ng tutubi. Sana huwag umulan. Medyo natatakot kasi ako ngayong gabi. Kumukulog tapos medyo malakas ang hangin. Sana huwag umulan bukas. Sa paglipas ng buong gabi, maaga pa lang nagising na ako dahil sa malakas na ulan. Nalungkot ako bigla kasi naman, paano kami maglalaro ni Damian sa alikabok? Naging putik na yung mga lupa. Kapag doon kami naglaro di para kaming mga biik. At si nanay paalis na siya patungo sa palengke. Kaya nung makaalis si nanay, nakadungaw lang ako sa may bintana habang naghihintay kay Damian. Di ko tuloy alam kung pupunta siya. Napakalakas kasi ng ulan. Pero, teka, ayan na si Damian. May bit-bit siyang basket tapos nakapayong. Kaya nagtungo ako sa may pintuan ng bahay at dito ko sinalubong si Damian. Ang lakas kasi ng ulan. Sagani, nainip ka ba? Oo, akala ko kasi di ka pupunta, Damian. Ang lakas kasi ng ulan. Oo nga pero di pwedeng di ako pupunta dito, Isagani. Ito may mga dala akong pagkain, tsaka may dala akong libro para sa'yo. Damian, bakit may dala kang libro? Para sa akin ba talaga yan? Hindi pa naman ako masyadong marunong magbasa. Regalo ko yan para sa'yo, Isagani. Itago mo muna at kapag magaling ka ng magbasa, saka mo na lang basahin. Binilang ko sa daliri ko kung ilan yung libro. Sakto sa daliri ng isang kamay ko. Ibig sabihin, 5 ang libro. Ang dami pala. Sagani, kakain ba muna tayo? Para kasing gusto kong maligo sa ulan. Damian, ang lamig. Pero kung gusto mo talaga na maligo sa ulan, sasamahan kita. Tara na, maligo na tayo habang malakas pa ang ulan. Kaya naman iniwan na muna namin sa gitna ng lamesa ang basket na dala niya at tumakbo na kami sa labas habang bumubuhos ang malakas na ulan. At nagpaulan lang kami. Tapos, dinala ko siya sa puno ng bayabas. At habang umuulan, nangunguha lang kami ng bayabas. Sagani, baka mahulog ka ha. Damian, sanay ako umakyat dito. Huwag kang mag-alala. At ayan, tagapulot ko si Damian ng bayabas sa ibaba. At umadami na kami nakuha. Habang umuulan, andito lang kami sa tapat ng bubong kung saan malakas ang patak ng ulan. Sagani, gusto kong sumakay dun, no?
Mula sa malayo, nakita ko ang itinuturo ni Damian. Isang paragos na dumadaan. Kaya naman, hinila ko na siya, Teto. Kilala ko yung may-ari ng paragos. Kaya nakisakay na kami. At sobrang saya namin habang hinihila ng kalabaw yung paragos na sinasakyan namin. Walang kasing saya ang bawat sandali. At sana, laging ganito. Sana lagi kaming masaya. Sana, tumigil na lang ang oras. At manatili na lang dito si Damian. Dito. Kasama ko.